Hello mga tito tita, good morning po. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video po, magluto tayo ng dagmay o kung tawagin, laing. Marami kasi ditong mga tanim na gabi. So kulang lang yung nagluluto dito ng laing kasi mahal nga dito yung nyug. Yung gata ng nyug, mahal. Bibili ka ng isang nyug, nasa 40-50 na. So naisipan namin na magluto ng laing. Tapos nagpabili po ako ng nyug dyan sa kasamahan ko sa barangay. Alam nyo guys, yung nabiling nyug is hindi maganda, yung parang yung luyat or yung tawag sa amin dito lapi. Kulang kasi ng hatok. Malalaman po natin yung isang nyog na nabili natin o napakayod natin na hindi maganda kasi kung pigain natin, kulang siya sa gata. Tapos ba, hindi pa siya, parang bata pa siya na nyog na na bulok. Tapos, kinayod. Yung itusang ko ng nyog guys, hindi marunong tumingin kung ano yung maganda. Pag ako bumibili ng nyog, talaga tinitingnan ko talaga kung magandang klase ng nyog o hindi. Kasi ang mahal kaya, bawat isang peraso. Alam nyo guys, yung dagmay, isa sa mga paboritong gulay ng mga waray-waray. Halimbawa, galing ka ng Maynila, galing ka kung saan lugar, tapos uuwi ka dito, sasabihin na magluto ka ng dagmay. Kasi namimiss ko na yung dagmay. Halos paborito lahat ng mga waray-waray yung gulay na to. So, special talaga pag yung ikaw lutuan ka ng dagmay kasi yun yung namimiss ng mga waray-waray pag umuwi dito. Masarap kasi siya i-partner sa paksiw. Masarap siya i-partner sa mga tuyo. Ayan. Noong unang panahon guys, kahit ito lang yung inuulam namin ito palaging gulay. Si nanay, si tatay palagi ganyan yung niluluto. Dagmay. Pero mas maganda sana pag magluluto ka ng dagmay is maraming gata. Parang yung parang nag-aasiti na siya sa dami ng gata. Ayan na nga, dito na tayo sa paborito kong lutuan ni Aping. Alam nyo guys, ito yung lutuan ni Aping is parang matutumba na siya. Nakikita nyo yung abuhan niya, matutumba na. Kasi nga, matagal na yan na ginawa, 2018 pa. O nahilig na ba? Puro kasi kawayan. Yan. Tamang ihip lang tayo kasi walang paypay guys. Mahirap talaga maging mahirap guys pero masaya. Yung inaano ko lang, sabi ko kay Aping, itong yung abuhan mo, yung lutuan mo, balak ko sana ito isemento. Yung yung isemento mo para matibay ba siya. Tapos doon sa baba, lagayan ng mga kahoy, pati sa taas, lagayan ng mga kahoy, para sa tuwing hangin, kasi isang bagyuhan lang to, lahat, tsak, itong bahay ni Aping, wash out yan. Sabi ko sa kanya, kung meron tayo budget, hindi ko na yan talaga papatagalin pa. Kahit bahay kubo lang na maliit, basta matibay. Sabi ko sa kanya. Sabi nga niya, buti pa yung mga baboy, matibay yung nila, tirahan nila. Ganyan yung gagawin ko kay Aping dito ba itong tinitirahan dito ni Aping, kasi kikita nyo may flooring na kasi may bahay ito noong unang panahon. Sabi ko, balak ko sana itong naka-flooring na semento, balak ko sana siya lagyan ng bubong, yung bubong ba, para maluwag yung tambayan namin. Tapos dito sa may gilid, sa may tabi, lagyan lang ng kwarto. Yun lang. Kaso wala tayong budget pa ngayon. Itong tingnan mo yung mga niya, yung bubong niya, yung nipa niya, mga butas-butas na. Pag umuulan guys, alam mo, hindi dito kami sa may baboy nakasilong. Kasi bahay lang po ito pag maaraw. Buti na lang yung tulugan ni Aping, pinagtagpi-tagpi niyang mga tarpaulin, hindi tumutulo. Hindi naman kami magkakasya doon sa tulugan ni Aping, kung doon kami sumilong. Ayan, makikita nyo, maitim na yung pawid kasi nga
naasuhan siya. Pero sabi ng mga matatanda noon, pag yung bahay daw ay palaging nauusukan, parang yung mga anay ba lumalayas, lahat ng yung mga insekto na nakatira sa bahay mo, hindi nakakapenetrate, hindi sila tawag doon, tumitira. Tapos parang tumitibay daw yung pawid, sabi ng mga matatanda noon. Pag ganyan daw ko, no, may yung pawid, tingnan nyo, hindi siya madaling mabubulok dyan na part. Pero pag dito sa sa may likod ko, ayun, kasi marami din manok niya, marami ding manok si Aping. Yung mga manok na akakyat doon sa bubong, tapos parang kinakabkab ba yung yung pawid, kaya nabubutas. Sabi ko sa kanya, dapat yero na yan. Yun, sabi niya, mas maganda yero na lang kasi yung mga manok daw lumilipad, pumupunta sa sa ibabaw ng kanyang bubong. Tingnan nyo guys, yung laing, mas maganda sana to pag marami pang gata. Ayan, para kahit ako nagluluto guys, hindi talaga, nakulangan talaga ako ng gata. Magkano? Dalawang nyug, 100 na. Tapos yung pinabili natin, hindi namili ng magandang klase ng niyog. Kasi yung dito, pag bibili ka ng niyog, pipili ka ng halimbawa 2, 1, tapos sila na yung kakayod. Tapos papartneran natin guys ng bulad. Ito yung mga bulad guys, ito yung mga ginawa ko lang na mga bulad guys. Mga binilad ko lang yan. Sariling gawa ko lang yan, hindi yan masyadong maalat. Alam nyo guys, mas makakamura po tayo pag sariling gawa lang po natin yung ating mga tuyo. Bibili ka ng isda na mura, yun lang pala yung technique, yung pala yung dapat gawin natin. Bibili tayo ng, lalong-lalo na dito sa amin, bibili ka ng mga isda doon sa tabing dagat kasi mura pa. Pagkatapos, pag alam mo yung panahon is mainit, magbilad ka, subukan mo magbilad para naman tumagal yung ulam mo. Halimbawa, kagaya nito, yung mga binibilad kong isda, dinadala ko dito kay Aping para mayroon siyang palaging ulam. May ulam siya araw-araw, may ulam siya, mayroon siya maiihaw, pwede yan ihawin, pwede yan prituhin. So ayan guys, ito na yung laing, final kasi kakain na tayo. Ay nakakalungkot guys, naman yung ating laing, kulang ng pipituhin na ni Aping. Ayan, tapos dito magpiprito na si Aping ng ating tuyo, yung ating buwad, yung ating bulad. Tawag dito talaga sa amin bulad. Iba-iba yung sa Bisaya buwad. Tapos yung ginamit na mantika na pang prito ni Aping ng imbisita ng mga garden ng buwad is yung mantika ng baboy guys. Alam nyo yung galing sa humba. Department of Local Internal. Itong gawa kong bulad guys is masarap kasi yung nilagay kong asin is lang, konti lang yung nilagay kong asin. So yung pagkain nyo dito, hindi kayo mauumay, hindi kayo ang tawag doon, maalatan. Sabi nga ni Aping, ang sarap ng pagkagawa ng bulad ko kasi nga hindi ko dinamihan ng asin. Tapos talagang uga siya, tuyong-tuyo talaga kasi ilang araw ko yung binilad, 3 araw ko yung binilad. Tamang-tama guys, matindi yung sikat ng araw. Ngayon, umuulan-ulan na. Sabi ko, timing lang yung paggawa ko ng bulad. Kasi magtatag-ulan na. Pag magtag-ulan guys, masarap yung iulam yung mga ganitong klaseng ulam, yung mga bulad, tapos papartneran mo siya ng tawag doon, yung tsokolate. Yan, si Aping yung nagluluto dyan ng bulad. Si Aping guys is yung kasi dito yung tingnan mo yung bubong, kung halos yung na yung ulo natin dito sa sa bubong na to. Matagal na kasi yan. Hindi lang siya hindi lang si Aping umiimik, pero alam niya na alam ko na gusto niya na itong niya magawa na. Kasi okay, yaman lang din na ipagawa natin to, or okay lang naman na ipagawa natin yung dito yung bahay niya kasi dito naman tayo nagtatambay, at saka yung lupa na tinitirahan niya hinuhulugan ko naman.
3 buwan na nga ako hindi nakakahulog dito sa lupa na pinitirahan ni Aping. Sabi ko kay Aping, sabi ni Aping sa akin, baka mamaya palayasin na ako dito. Sabi ko sa kanya na nag-usap na kami ng may-ari ng lupa na kung pwede hindi lang muna ako magbigay kasi wala pa akong trabaho at saka mag-eleksyon. Sabi ko sa kanya, kung may pera man ako dito, yun gagamitin ko sa kumpanya. Ganun ba, sabi ni Aping. Pero sabi ng may-ari ng lupa, hanggang saan naman ako maghihintay or hanggang kailan naman ako maghihintay sa payment mo. So ako, kung halimbawa hindi ako manalo or manalo man ako, huwag kang mag-alala, after the election maghanap agad ako ng pagkakakitaan para makabayad ako dito sa lupa. Nag-agree naman yung may-ari ng lupa, guys. So ayan guys, luto na yung ating dagmay, luto na yung ating tuyo. Kain tayo guys, kain tayo dyan. Sa mga namimiss yung gulay na dagmay or laing at saka yung tuyo, kumain kayo. Sabay kayo sa akin guys, kain tayo. Tamang kain lang po tayo dito kasi kagagaling lang po natin ng garden. Ayan, kain muna tayo guys. Pagkatapos guys, kinagabihan, sabi ni Sydney, doon daw kami kumain sa kanila, sa bahay nila sa likod. Kasi nga birthday ng mama niya. Sabi ko sa kanya, bumili tayo ng cake. Yung mumurahin lang para pagkain natin doon. Hindi tayo, meron tayong dala. Tapos, bumili sila ni Cindy at saka si Sydney guys. Yan, birthday, tamang ano lang, o simpleng handaan lang guys. Ito nga po, yung daan papunta sa likod guys, madilim. Sa likod ng bahay ko. Yan, nagsabay-sabay na kami pumunta sa likod. Pagkatapos, sabi ng mga pamangkin ko, si Toton, si Sinday at saka si Sydney, sabi nila, anuhan na lang natin daw, sindihan na lang natin yung kandila daw. Para pagpunta natin sa loob ng bahay ng kanilang auntie, yung mama ni Sydney, yung bahay ng sister ko, magbublow na lang siya ng candle. So, ayan, dito lang muna tayo sa labas, dito sa may tambayan, para sindihan nila yung kandila sa cake. Itong cake na nabili namin guys is mura lang, 400 lang. Ito yung pinakamurang cake dito. Buti na lang, ngayong mga oras na to, ay bukas pa yung bakery sa San Jose proper. Baliktad na. Ayan, binilhan natin ng cake para man lang matuwa. Kasi walang cake daw. Sabi ni Sydney walang cake. Yung handa lang ng mama niya. Dito kami sa madilim guys. At saka yung bangos. Tapos yung mga bisita niya is
yung mga katulong niya sa kantin niya. Sige. Yung nagtitinda doon sa kantin niya, yung mga bisita lang niya, 3 lang ata or 2. Yun lang yung mga katulong niya sa kantin. Happy. Papasok na kami dyan nila Sydney, Sinday at saka ni Toton. Dito yung bahay nila, guys. At least yung bahay nila is unti-unti nilang pinapagawa. Then, Happy birthday to kanta ton. Happy. birthday, happy birthday, happy birthday, Ante. Oh, blow your candle na. Thank you. Wish, Anay. Donut naman eh. Sige na, wait. Tadi tama. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ay, ito na din naman eh. Ito sa itat. Parano. Anong pulutan nyo? Pulutan nila guys. May borot. May bita ko nga doon, mga tagawil ka, hula, nataas ko, may iyan. Di ko nagkikilon nga niya. Ang bisita nila mga sales lady sa kantin. Ante, ano man eh? So, gibirahin mo? Hula to. Ay, di ba? Ini potos na sir to guys. Tatanong to ito. Eh, di ba nga mga umay? Kuwan na. Di makuri mo natin siguro pinakilalakan. Amo nga, hindi rin nga kay niya ano ako tiya dyan. Amo to nakisip. Iya to babarag. Kasi nga niya ako, di ba nga mo, ay nalagay ko kay Tiyan Tera, Dr. Bayan. Di rin na tiyan mo. Ang dito ito kami may mga institusyon na natin sa ibig na po. Ngayon, libre man lang